Marami sa mga preso nagsisiksikan sa mga bilangguan sa bansa ay hindi pa sentensyado sa mga kasong kinakaharap nila. Pero nagtatagal sila sa piitan habang nililitis dahil wala silang kakayahang magbayad ng piyansa na minsan ay nagkakahalaga lamang ng ilang daan o ilang libong piso. Narito ang huling yugto ng aming special report. Sa halagang 900 pesos na di umano'y kinupit niya mula sa kumpanyang pinagtatrabuhan, mag-iisang taon nang nakakulong si Rogelio. Ang kinaso sa kanya, estafa. Ang piyansa, 3,000 piso. Halagang hindi niya kayang bayaran. At ang masaklap pa, hindi alam ng kanyang pamilya na nakapiit siya ngayon sa Quezon City Jail. Hindi ko nga po alam kung nasaan sila, kaya humingi po ako ng tulong na sana malaman naman nila kung nasaan man sila para mapuntaan ako dito. Nung umalis po ako ng bahay, bumabagyo, alam nila may pupuntaan lang ako, hindi na ako nakauwi po. Tinitiis ngayon ni Rogelio ang buhay sa likod ng rehas. Sa women's jail naman sa Quezon City, nakapiit si Noria. Giit niya, ibinintang lamang sa kanya ang kasong possession of prohibited drugs. Madalas walang piyansa ang mga drug case gaya ng kay Noria. Kung meron man, napakataas nito, kadalasang hindi bababa sa 100,000 pesos. Nahuli ako buntis ako 4 months. Dito po ako nanganak. Kinuha nila yung baby ko kasi bawal dito ang baby. Yun ang pinakamasakit na part ng buhay namin. Yung buntis ka, manganganak ka, hindi mo makakatabi yung anak mo, hindi ko mag-aalaga. Hanggang ngayon, hindi pa siya nakikita. 3 years na siya ngayon. 4 na taon nang nakakulong si Noria at naghihintay pa rin ang desisyon ng korte. Sa kasulukuyang bail bond guide, nakabatay ang halaga ng piyansa sa kasong kinakaharap ng isang akusado. Hindi karaniwang tinitingnan ang kakayahan ng akusado na magbayad ng piyansa, maski na ang bigat ng mga ebidensya laban sa kanya. Aminado si Chief Public Attorney Persida Acosta sa realidad na ito. Sa bail system kasi, ang tataas ng ini-impose na bail, hindi kaya ng mahihirap. So makikita mo ang discrepancy. Kapag ang nakulong ay mayaman, nakapagpipiyansa, hindi nakakulong. Pero parehong kaso ng mahirap. Yung mahirap na nakulong, na ganun din ang kaso, nakakulong, walang pera, walang pampiyansa. So, dalawang tao na dahil lamang sa isa'y mahirap, isang mayaman, si mayaman nakalabas, si mahirap nasa loob ng kulungan. Hiwalay na issue pa ang mabagal na usad ng hustisya. Katunayan, batay sa datos ng Bureau of Jail Management and Penology, sa mga kulungan sa buong bansa, mas marami pa ang detainees o yung mga nakakulong habang dinidinig ang kanilang kaso kaysa sa mga sentensyado. Maging ang Public Attorney's Office na tumutulong sa mga walang abogado, tambak sa dami ng kaso. Kung tutuusin, ang bawat folder na nakatenga sa opisinang ito, katumbas ng isang taong nakakulong. At kung siksika ng mga folder dito, ganoon din ang sitwasyon sa ating mga kulungan. Ang remedyo ngayong nakikita si Atty. Acosta, baguhin ang kasulukuyang bail bond guide o di kaya naman ay mag-areglo na lamang sa labas ng korte. At ako mismo ay pinopromote ko ang alternative dispute resolution. Kaysa tumambak sila ng tumambak sa husgado, magtatagal 5, 10 taon, 5 taon, minsan nakakamataya na yung kaso, hindi pa tapos. So, ang punto doon ay ayusin na lamang out of court. Ang remedyo ngayon ay masipag ang ating Korte Suprema dyan. May mga committee na sinagawa at sa aking pagkaalam ay sa pamamahala ni Associate Justice Roberto Abad. At siya yung nangunguna para ayusin yung sa bail system na yan. Pero habang hinihintay pa ang mga reforma, maghihintay rin muna sa loob ng kulungan sina Rogelio at Noria.